Okay. Eto po, paulit-ulit sabi ni Terry Redon, tama na ang daldal. Magpakita kayo. See you with the Vice President at the last house see you with the Vice President at the last house impeachment or at the Senate impeachment trial. Doon tayo magtutuos. Kayo lang naman yung hearing ng hearing. 'Di ba? Sabi nyo, may matatag kayong ebidensya. Sa totoo lang po, yung paghihiring nila, no? Ang katotohanan po diyan sa hearing nyo, gusto nyo lang po siraan sa tao si BP Sara bumabaliktad po sa inyo. Kayo po ang nasisira sa tao, hindi po si BP Sara. Tignan nyo yung style nila, maghihiring tapos maglalabas ng mga yung kanilang mga pasarvey na wala namang naniniwala. Octa Arts Dancers, yung matitinong survey, negative si BBM. Pagdating sa Octa Arts, napakataas ni BBM. Tapos, bumababa si BP Sara. O yan, tapos sasabihin nila, bumababa na si BP Sara dahil dito sa nagaganap na hearing. Utot nyo. Sino yung nagsasarvey? Octa Arts? WR Numero? Tanghere? Tandaan nyo po yung mga yan. Tanghere, Numero, Octa Arts. Panay po mga pasarvey nila yan. Yan ang tawag ko dyan sa mga survey, katarantaduhang survey yan. Hindi po kapanipaniwala yan. Eto po. Pakiusap ni Chua. Sagutin natin to lahat. Ang pakiusap sana natin sa Vice Presidente ay wag sa press release sumagot. Kasi nag-press release si BP Sara Masyado na siyang nasasanay sa press release governance. Sana humarap na lang siya sa hearing sa April 29 kasi hindi naman sasagot yung press release pag tinanong namin. Yan po ay ayon kay Chua. Ito po tanong ko sa iyo, Chua. Tanong ko lang din sa iyo, Chua. Pwede bang magtanong sa mga peking testigo ninyo? Sa hearing ninyo, pwede bang magtanong yung mga abogado ni BP Sara? O si BP Sara mismo? Pwede ba siya magtanong sa mga testigo ninyo? Kasi ang katwiran mo, kaya gusto nyong umatin si BP Sara sa hearing ninyo para doon siya matanong. Kasi hindi naman daw natatanong. Live po to. Ang tanong, hindi naman daw, sabi ni Chua, hindi naman daw sasagot yung press release. So gusto nyo palang tanungin si BP Sara. Ang tanong ko po sa inyo, pwede rin bang tanungin ni BP Sara yung inyong mga testigo? Hindi rin naman pala Kung hindi rin pala pwedeng matanong ng mga abogado ni BP Sara, para nyo lang po siyang pinaatin tapos magsisinungaling sa harap niya yung mga testigo nyo. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kami nga, nanonood lang Naha-high blood na kami sa pakikinig Totoo lang. Marami sa mga kaidaran kong nakikinig o mas bata pa sa akin. Naha-high blood, nakikinig. Alam mong kasinungalingan yung sinasabi. Nila Madriaga, nila Trillanes. Naha-high blood tayo, di ba? Gusto nyo pa, humarap pa si BP Sara dyan? Ang tanong namin sa inyo, kung gusto nyo palang makaharap si BP Sara, bakit hindi nyo pa ipasa sa Senado? Kung gusto nyo talagang magkaalaman ng katotohanan, hindi nyo po malalaman ang katotohanan kung hindi po pwedeng tanungin o questionin yung pagkatao ng mga testigo. Kasi kung ako po abogado niyan, ang tanong ko po kay Trillanes, bakit po kayo nandito? In what capacity? Kayo titistigo laban kay BP Sara. Buti pa si Madriaga, kiniklaim niya, tauhan ako Ako yung gumastos
nung 125 in less than 24 hours. Oh, meron siyang katwiran. Bakit siya? Bahagi ako ng krimen sa utak ko. Si Trillanes, may source pa siya. Kaya siya tumitistigo dahil saan galing yung mga papeles ni Trillanes? Meron siyang source. Saan naman galing yung source ni Trillanes? Bakit hindi na lang yung source ni Trillanes yung iharap ninyo sa hearing? See? Patas-patas lang. Sagutin na natin yung mga yan. Bakit daw hindi humaharap si BP Sara? Sabi nyo nga, gusto nyong tanungin lugi naman si BP Sara. Siya pwede nyong tanungin. Pero ang kampo ni BP Sara hindi pwedeng magtanong sa mga tumitistigo laban sa kanya. Di doon na lang kayo sa pwedeng magtanong ang bawat panig. Doon na lang kayo sa pag nagharap kayo ng testigo, matatanong ng panig ni BP Sara. Bakit ayaw nyo po doon? Kami naman na magtatanong sa inyo. Sila Dilima, mainit. Bakit hindi humaharap si BP Sara? Ang tanong naman namin sa inyo, bakit ayaw nyo pandalhin niya sa Senado? Sa Senado kasi hindi po uubra yung mga gawa-gawang kwento ni Madriaga. Hindi po uubra yung pagpapalabas ninyo ng mga bloated billion-billion. Ngayon, ang tanong, bakit 2005 nagsimula sila? Para maging billion. Kung magsisimula lang po sila ng pagkalkal ng mga pumapasok sa bangko ni BP Sara ng Vice President na. Wala pa pong million lang po ang transaksyon. Million po ang salin ni BP Sara, million po. 88 million ang pera niya sa salin. Ano pong problema kung million ng transaksyon? Nakukuha niyo po yung logic? Kaya po nila inatras kahit hindi pa po public official si BP Sara. Kaya po nila inatras doon para umabot po ng billion yung transaksyon. Panay panlilin lang yung ginagawa nila sa mga Pilipino. Panlilin lang po yan Kunwari, bilyon ang transaksyon. Pagtatanga-tanga ka, yan po ang problema nila. Ipinagpapalagay nila na tanga yung mga Pilipino. Pero hindi naman kayo tanga Ang pangit po nun, yan yung problema ng mga kalaban ng Duterte. Gusto nilang gawin tanga yung mga Pilipino. Samantalang yung mga Duterte supporters, yung mga Duterte vloggers, gusto namin matalino yung mga Pilipino. Bakit? Pag matalino kayo, mauunawaan nyo yung panlilin lang na ginagawa nila. Okay, sabi sa inyo, sasagutin natin isa-isa yung mga sinasabi ng mga yan. Ano po sabi ni POA? Hintayin nyo kaming mag-present ng evidence. We will unmask all these witnesses. Saan po magaganap yung pagpe-present ng ebidensya ni BP Sara? Sa inyo? Diyan sa hearing ng Committee on Justice? Hindi. Doon po sa Senado. Naiinip na po kami. Hindi po kami umaayaw sa bloodbath. Gusto na nga namin mag-bloodbath na. Kayo po ang ayaw nyo mag-bloodbath kasi ang gusto ninyo manira lang. Wala naman naniniwala sa inyo. Wala na nga naniniwala kay Dilima, kay Redon. Ang testigo nyo pa si Madriaga at si Trillanes. Sino maniniwala dyan sa mga yan? Ipaalala ko lang po sa inyo, tumakbo po si Trillanes, Vice President, talo. Tumakbo po si Trillanes, Senador, talo. Tumakbo po si Trillanes, Mayor, talo. Tapos sasabihin nyo, maniniwala kaming mga mamamayang Pilipino kay Trillanes. Okay.